Isang araw matapos yanigin ng Doblet earthquake ang Mindanao, lumipad ako pa Davao. Doblet, hindi lang isa kundi dala-dalawang malakas na lindol ang tumama dito sa bayan ng Manay sa Davao Oriental kahapon. Umayong adlaw sa inyong tanan. Pilipinas, ingat-ingat po tayo. Shout out po sa ating mga laging nanonood sa ating mga vlog, sa ating tuwing upload natin. Mayroon po kayong nagkukomento po kayo. Marami pong salamat ulit at sa inyong suporta. Talagang sinusuportaan niyo po ako dito sa aking mga opinion, dito sa aking mga vlog. Sabihin ko na lang sa aking mga vlog. At ito yung reaction ko lang ho dito sa lindol doon sa Manay, Davao Oriental, na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakikita si Bongbong Marcos na pumunta. Pero kahapon mayroon akong nakitang video ni Ma'am Jessica Soho na nandoon siya. Ay, natalo itong si Bongbong Marcos dito sa kay Ma'am Jessica Soho na mismo doon sa may Epic Center. Nandun ho ito at nakita niya tong apat na mga cabinet secretary ni Bongbong Marcos. Kasama nila sila ni Vince Dizon sa DPWH, itong sa DSWD, itong si Gatchalian, itong si may apelyido no Magno Magno ba 'yon? Hindi Magno, hindi. Basta may isa pa. Yung parang siya ang sa Mindanao. Tapos itong sino pa yung isa? Nakikita ko yung kanina Basta i-upload ko na lang yung i-upload ko na ipakita ko sa inyo kung sinong nandoon na pinadalang representative ni Bongbong Marcos dito sa Davao. Na alam naman natin na ang Davao Davao region ay tinamaan talaga ng 2 beses. Hindi lang yun sa nasa Mindanao, mayroon pang sa Surigao na tinamaan din sila ng lindol, sa Leyte. So mukhang ang lindol sa atin nakakatakot na. At ang dasal ko lang nito na sana tama na ito, kasi nakikita naman natin ngayon ang presidente walang pakialam dito. Inabandonan niya itong Mindanao. Porkit ba takot siya dito? Porkit ba dito ang teritoryo ni dating Pangulong Duterte? Si Bongbong Marcos di pa rin pinuntahan itong Mindanao. Although weekend ngayon, inantay ko na pupunta siya. Ang swerte niya, hindi nagpapakita sa Davao. Swerte. Ang niya, napakakapal ng mukha nitong presidente na to. Presensya ho, kailangan nyo dito na Bongbong Marcos dito sa nangyari sa Mindanao. Davao Oriental naman napuntahan mo Hindi naman to Davao City. Although ang Davao City tinamaan din ng lindol. Ilang region sa tinamaan talaga ang itong Mindanao. Mga probinsya dito, Davao del Norte, itong Davao de Oro, Davao Oriental, Davao City. Baka sabihin nyo ang Davao isa lang Ilan ang niyan probinsya ang Davao? Marami yan, may del Sur, may Oriental, may del Norte, de Oro. I think 5 o 4 na Davao. So bukod pa sa Davao City. So ito ngayon na pangalawang araw na ito sa nangyari, hindi talaga pinuntahan ni Bongbong Marcos itong Mindanao. Grabe. Inabandon na naman talaga ni Bongbong Marcos. Ito yun si Ma'am Jessica Soho na siya pa yung pumunta doon. Lumipad agad kahapon na nangyari ito ng isang araw. Ito yun Pangyayaring ito, Doblet earthquake. Isang araw matapos yanigin ng Doblet earthquake ang Mindanao, lumipad ako pa Davao. Doblet, hindi lang isa kundi dala-dalawang location niya, malakas na mismo lindol ang tumama dito sa bayan ng Manay sa Davao Oriental kahapon. Yung una, umaga, at magnitude 7.4. Yung pangalawa, gabi, magnitude 6.9. Pero ang nakapagtataka rito, konti lang yung nakikitang damage, at least dito sa munisipyo. Sabi ng mga taga rito, dahil daw hindi pa masyadong commercialized yung kanilang bayan at kukonti pa lang yung mga matataas na istruktura. Gayunman, marami pa ring gusali, mga tahanan ang nagtamo ng pinsala.
Salamat sa Diyos na minor injuries lang yung tinamo ng mga residente ng Manay. Kahit sila po yung talagang napuruhan ng malakas na pagyanig ng lupa. Na-discharge na lahat, Dok, ano ho? Yung iba nag-voluntary discharge kasi maybe they want To go to their houses na. Magandang tanghali po. Sa aking paglilibot, nadatnan ko ang wasak-wasak na bahay na ito. Pagmamay-ari ng pamilya ni Nanay Vilma. Kumusta po kayo? sa awa ng Diyos, malungkot. Ho, mukhang malakas yun yung tama na lindol sa bahay niyo, no? Ho. Nandun ako sa likod, naglalaba. Tapos Yung mama ko, andyan, nakaupo. Pag gano'n na nang nag-shake na yung lupa, tumakbo ko pag ganito, hinanap ko yung aking mama. Kasi dalawa na lang kami dito sa bahay. Nag-ano na yung mga nag-interview, Hindi oh. naman siya na sagasaan ng ano. Hindi siya natamaan po ng mga bato. Opo. Nasaan na po yung mama niyo? Andun na, pinabagkwit na namin doon sa bundok. Yun na ho ba pinakamalakas na naranasan niyo? Opo. Kasi Marami ba- naman naglindol dito, pero yun ang talagang pinakamalakas. Hindi na ho pwedeng tirhan tong bahay niyo? Sa isang eskwelahan, naabutan ko ang inspection na isinagawa Wait ng lang, ha? 4 na Eto na. cabinet secretaries. Sina DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DepEd Secretary Sani Angara, at Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno. The initial assessment is, at least for structural issues, infrastructure issues, the roads are passable, the bridges are passable. Right now, at least goods and relief can flow into the affected areas, especially in Davao Oriental, from Davao. Nagbiyahe po kami from Davao City to here. Considering na malakas yung lindol, wala ho masyadong visible na damage. Bakit ho kaya? Despite the two doublet daw ho, dalawang malakas na I lindol. cannot say. Pero bakit ho? I cannot say. Well, awa ng Diyos. Wala masabi si Awa ng ano, Diyos, Vince Dizon okay sa nangyari tayo na dito. hindi ganun ka grabe ang damage. It's possible, or maybe it's also because the effects of the quake were not as strong as the one in Cebu, no? But we will leave that up to the Experts. Vox and the expert. Tama ho ba isipin na dahil handa yung mga tao o sanay na sila sa lindol this part of Mindanao, kaya wala hong masyadong casualties and damage? Katulad ng sinabi ni So yan siya, Leo Magno. Tama nga, Leo Magno. Ano yung tama talagang assessment, pero siguro dahil na rin sa biyaya ba ng Diyos, nagpapasalamat kami na hindi masyado malaki ang dahil sa Ilang schools po damage, Secretary? Over 100 in Manay, Ma'am Jessica. 38 are totally damaged. I think the next week is important for assessment. Ayun. Sa 4, inutusan ni Bongbong Marcos na kasama doon si Gatchalian, kasama si Angara sa DepEd, at saka itong si DPWH Secretary Vince Dizon, at saka yung si Magno. Ito pala yung Mindanao Authority, yun siyang ano doon, parang namamahala doon sa Mindanao. So, yun yung pinadala ni Bongbong Marcos. Kaya, ang ano ko nito, si Bongbong Marcos, di ko alam kung may plano pa talagang pupuntahan niya itong Mindanao, nangyari sa Mindanao. Kasi, yung kailangan nito, yung presensya niya. At nakikita ko rin dito, nung pagkatapos kahapon yata, nagpadala agad itong Department of Agriculture ng bali bigas. Pero ang bigas, hindi nila to ipamigay. Itong bigas na to, na base na rin ito sa balita ng Daily Tribune, ay gagawin nila doon, ibibinta ng 20 pesos per kilo. Nakakahiya naman to si Bongbong Marcos. Magawa mo pang magbinta ng bigas sa mga nasalanta. Paano yung mga tao dyan kung malaking palayan yan dyan? Din na kailangan ng bigas sa time na yan. Ang kailangan talaga nila ayuda talaga na o yung presensya na sa gobyerno, kung may gobyerno pa ba tayong national government. Isit aside mo na yung politika dito. Kasi iba yung politika kaysa nangyari ngayon. Kasi ang nangyari ngayon, kailangan mo na ang mga tao dyan, suportaan mo. Bigyan mo sila ng giya. Nag-utos ka lang ng 4 na sekretary mo, hindi naman yan sapat eh. Ikaw mismong presidente, wag mong idahilan na na mayroon ka ng pinadalang mga representative. At itong si Ma'am Jessica Soho, grabe. Ang tindi nito. Bakit tong si Ma'am Jessica Soho nakapunta ka agad doon sa Mindanao? Itong presidente hindi. Na may mag-chopper naman to o anong gagawin niya? Hanggang ngayon pala to si Bongbong Marcos na bahag pa rin dito sa Mindanao.
Ayaw niyo magpakita dito sa Mindanao. Takot na takot pa rin itong presidente na to. Ang galing mo ha. Huwag mong gamitin ang politika dito kasi ang politika iba kaysa dito sa may mga itong nangyari ngayon na trahedya sa Mindanao. Kalamidad ho yan. Hindi ho yan nangangampanya ka doon. Huwag kang matakot pumunta ng Mindanao kasi lalo kang manggalaiti ang mga tao sa iyo kapag ganyan ka umiiwas ka dito. Lalong nagagalit sa iyo yung tao. Tapos palabasin mo na naman. Ang dami mong palabasin dito. Ang dami mo. Ay nako. Porkit ba sabihin na ang linggo ay family day? Buti nagawa mo pa mag-family day kapag ganitong linggo na ikaw ang presidente. Dapat kagaya sa iyo. Ikaw ang nangunguna dyan sa mga ganyan. Hindi ho yun ang mga cabinet secretary mo nandoon, dapat nandun kasama ka. Kasi presidente ka. Porkit ba ito teritoryo ng mga Duterte, si VP Sara nag-ikot na sa halos sa buong natamaan dito sa Mindanao. Pero itong si Ma'am Jessica Soco dito sa GMA7, yung kanyang programa, nauna pa to. Nagresponde doon. Nakakahiya naman to, ang presidente dito. Tapos ang mga nito, mga supporter ni Bongbong Marcos. Anong kinatakutan mo sa Mindanao? Hanggang ngayon, may pubya ka pa pala sa Mindanao, napubya ka. Dahil dun sa nung eleksyon. Ay lalo ngayon itong nangyari ngayon sa Mindanao, pag hindi mo to puntahan, pagpuntahan mo to, na huling-huli ka na, wala ka na. Hindi, ang ng mga tao sa iyo, ang reaction sa mga tao nito sa presidente na to, wala, basura ka doon, tae ka. Sigurado yan. Dapat kasi, kunin mo yung mga loob ng tao. Loob ng tao. Ang kalooban ng tao ba? Makipagsimpatiya ka. Sa ginawa mo kasi ng presidente sa ginawa mo kasi nitong dating presidente si dating Pangulong Duterte. Yan siguro ang dahilan na ayaw mong umapak ng Mindanao. So ibig sabihin, guilty ka. Kasi hindi ka pumunta eh. Pinutusan mo lang tong 4 na cabinet secretary mo. Nakakahiya oh. Isang Jessica Soho ang nandoon sa Mindanao. At update siya doon sa nangyari doon sa munisipyo ng kung saan yung Epic Center. Nandoon siya nagre-report. Nag-iikot doon sa mga bahay na tinamaan ng lindol. Pero ang presidente, wala. Nervous, bahag ang buntot nito. Wala. Kuyos ang itlog eh. Grabe. Nakakadismaya pa ganitong klaseng gobyerno ngayon. Di na nga kayo dyan maganda tingnan yun sa mga flood control, sa mga budget. Ayan pa, dinagdagan mo pa dito sa mga pumunta ka ng Cebu. Yung sa Cebu, yung sa Bugo na sinasabi na nagbinta ng 20 pesos per kilo ng bigas, hindi ko naniniwala noon. Pero nung nakita ko tong sa Daily Tribune na ang balita na padala ka agad itong Department of Agriculture na bigas na ibibinta ng 20 pesos per kilo. Doon ako naniniwala, totoo pala yung sabi sa Cebu na nagbinta pala ito ng bigas talaga na 20 pesos per kilo. Kaya ang mga tao doon, sabi, imbes na unahin ang tulong, inuna pa yung negosyo. Ang kapal na mukha nitong presidente na to. Hindi ko alam kung saan to kumuha ng pagmumukha nito kapag hindi niya puntahan tong Mindanao. Takot na takot talaga sa Mindanao. Takot ka mamatay doon sa Mindanao, ayaw mong pumunta sa Mindanao. Ano ba talagang nagiging problema mo sa Mindanao? Sa Cebu, napilitan lang siguro to sa Cebu kasi pumunta eh. Pero itong Mindanao, hindi talaga siya pumunta. 2 days na nangyari nito. Tapos baka magdala ka na naman ng doon, na mga tent, tira-tira sa noong nakaraang pandemic sa Cebu. Nandun ka, naglagay ka rin, mga tira-tira ho yun. Hindi ka nga bumili ng mga bagong mga tent. Samantalang kailangan ng tent ang ibang mga tao doon. Sigurado may mga bahay doon na hindi rin matirahan. Nako naman, presidente. Hanggang kailan ka kaya magiging President Bongbong Marcos? Kumalaw ka na, huy. Ayan na nga, rally kanina eh. Ikaw na tinatarget doon. Tapos, ganyan ka pa, palamya-lamya ka.
Anong klaseng gobyernong meron ka? Tapos, ganito ka saklap ang nangyari sa Mindanao. 2 beses yung lugar na yon na dublet nga ang kanilang lindol doon. Tinamaan tong Surigao, tinamaan ng Leyte. Kung hindi ka pumunta ng Mindanao, pumunta ka na lang sana sa ibang lugar para makita talaga namin na nag-iikot ka. Tsaka pa nag-iikot kung tapos na yan. Tapos doon, briefing ka. Palagi ko hindi talaga ito pupunta. Tingnan natin pagkatapos itong vlog na to kung baka bukas Lunes. Pero palagay ko itong Mindanao hindi to niya pupuntahan kasi nakikita ko dito na nabahag talaga ang buntot ni Bongbong Marcos ito. Inabandona na itong Mindanao niya itong Mindanao. Grabe. Kapal ng pagmumukha nitong presidente na to. Tapos ang mga kumakampi sa kanya. Abandona mo lang ang Mindanao. Abandona mo lang. Kasi may araw ka din na mga kailangan sa taga Mindanao. May araw ka din na ang taga Mindanao, yan ang maniningil sa'yo. Che!